Hello po, magandang Martes na hapon sa mga kaagila natin na makakasama ko muli dito po sa 4 to 5 live streaming ng Pangasinan Eagles Network. Tayo po ay nasa point 3 na ng ating It's in the Waiting. Ayan, so yun po yung ating title, point 3 na. At ang point 3 natin teka, tingnan natin, waiting on the Lord requires inextinguishable. Yan, waiting on the Lord requires an inextinguishable hope. Ayan, ano po? At doon po sa mga nabigyan ko na kayo ng outline, yung gusto naman pong humingi pa, ibibigyan ko. Maganda po itong topic na to. Our last point for It's in the Waiting for today. At itutuloy po natin ito muli tomorrow with a new outline, pero still on the waiting kasi it's one of the hardest thing for a Christian to experience ang mag-iintay. Isa sa mahirap talaga ito, pero it's worthwhile. Oo, it's worthwhile at saka it's satisfying and fulfilling kapag tayo po ay meron itong tatlong ito. Waiting on the Lord requires an act of obedience. Waiting on the Lord requires a trusting heart, and waiting on the Lord requires inextinguishable hope. Yan. Maganda po ngayon kasi meron tayong isang illustration. Punong-puno tayo ng illustration ngayong hapon because I'm so inspired, lalo na nga po sa bawat isang naririto na nakakasama natin at tunay nga napakabuti ng Diyos. Ito po yung Pastor Bubot ng Dunamis of Jesus Powerhouse for Pangasinan Eagles Networks. 228 days na po tayo magkakasama, and most of you ay nakikilala ko na po dito po sa ating tuloy-tuloy na live streaming na ito, kung kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat nagbibigay saludo po ako kasi isa po kayong inspirasyon sa Pangasinan Eagles Network at ganoon din po sa inyong Pastor Bubot. Kung kaya ngayong hapon ay mag-umpisa tayo sa isang panalangin. Ano po? Father God, we praise you and lift up your name, the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, for the glory of God our Father and Lord. And I pray for your Holy Spirit to just come into your people, Lord. At ikaw po ang higit na nakakakilala sa bawat isa sa amin. Kami po na dating malayo sa iyo ay nailapit sa iyong banal na trono sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo, sapagkat nalalaman po namin na ganun na lamang ang pagsinta mo sa amin. Kung kaya, Panginoon, nasa amin ang Panginoong Jesus at hindi mo po kami pababayaan. This is my prayer for this afternoon, na you just come in your own special way unto each one, O God, and let your anointing just flow through the power of your Holy Spirit, that we might be once more comforted, encouraged, healed, experienced to answered prayers. Lord, sapat na yung maranasan namin, yung kasama ka namin. And this is my prayer, na bagamat kami po yung magkakalayo sa isa't isa, ay nandun ka naman sa pamamagitan namin. And I believe in that, O God. Your words are power, your words are faithful. And so here we are, inspired, encouraged. At kung meron man pong nakakapanood ngayon na nagtatanong, may sakit, nadi-discourage, nadi-disappoint, it is my prayer today, God, that you would touch them with your special, tender, loving touch, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, through the power of your Holy Spirit. We thank you. Prepare our hearts once more, and let there be an open heaven, that we might receive all the blessing in the heavenly places just for each one who calls upon the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Patnubayan mo kaming lahat. We are so excited together with your host of angels as our witnesses of our salvation, O God. At haya mo ang kaluwalhati ay sa iyo lang namin ibabalik na lahat. Wala po kaming aangkinin kahit nakatiting. Salamat, O Diyos. In Jesus' name. Amen and amen. Hello, everybody. Ayan po, sabayan nyo na rin ako ng pag-share. At ganun din po ay sabayan nyo rin ako ng pag-watch party if ever. So i-share nyo na po sa inyong mga Facebook walls. At yung isang topic po natin, it's in your hands. Ang ganda po noon ay umabot na siya sa 10,000 engagement and 2,200 likes and views.
So it's spreading far and wide to your friends and loved ones. Kung kaya po ako'y nagpapasalamat sa inyo, not for any person, but for the work of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po share na. At alam niyo po, na-chat ko yung isa kanina from Canada. Sabi niya, Pastor, nagpapasalamat po ako kasi dumaan lang sa wall ko, yung isinyer sa akin. And here I am, nung napanood ko kayo, and to God be the glory, of course, to God be the glory. Lahat po ng mga pastors ngayon pinapanood niya, ay na-encourage siya sa panahon ng kanyang disappointment. Usually, pag winter sa ibang bansa, particularly there in Canada, ay ang daling ma-discourage, ang daling malungkot, kasi because of the climate, parang nakaka-depress pag malamig mga winter times, kung maaari, ayaw mo lumabas ng bahay pag winter, lalo na sa mga bansa na may taglamig ngayon, at winter time, okay? So sa Hong Kong nga raw po medyo gumiginaw na, and today is my favorite time to go to Hong Kong, December, January, February. Ayan, ako, mag-iisang taon na pala tayo palang naka-COVID, So anyway, God knows everything, and this is for our own good, because sabi nga ng Panginoon, all things work together for good. At anumang pong kinalalagyan mo, anumang mga pagsubok na dinadaanan mo, I want to pronounce to you, all things will work out for good. Hindi po ako nagsabi nun, Romans 8:28, to those who love God and to those who are called according to His promise. Yan, pangako niya yan. So, it's in your perspective. Ulitin ko po, ang text natin dito po sa It's in the Waiting ay nagmula po sa Habakkuk chapter 1 verse 5. Habakkuk chapter 1 verse 5. Basahin ko muna, saka ako babati. Unlock convenience with just a few taps on your phone by downloading the app. Ayun. Yun. Nagsasalita pa si Siri. Yun. Ito pong Habakkuk chapter 1 verse 5. Pakibuklat po ng inyong mga Bible apps, ng inyong mga Bible. Ito po ang sabi, ipang ilang araw na to, 4 days na siguro. Ito po ang sabi, tingnan mo ang mga pamilya at tingnan mo ang bansa. Masdan mo sila at magugulat ka. Mapapanganga ka, sabi niya, sapagkat gagawa ko ng isang matinding bagay sa iyong panahon na hindi ka maniniwala kahit sabihin ko sa iyo. So, the best is just wait. God is very wonderful things. God is a better than today. Blessing to everyone. And God has something better for us. Na sabi niya, maghintay ka lang kasi may gagawin akong kahit na sabihin ko sa iyo ngayon, hindi ka makapaniwala. And so, be very excited about that. Be very excited about the Word of God. Kasi siya ang nagsabi sa Habakkuk chapter 1, verse 5. Umpisa na tayo ng bate. Umpisa natin from Macau. Yan. Si Joaquin, highly favored MJ, watching now from Macau. Milagros Orchola, Ramil Kawili, Jimmy Merong. Si Jimmy, Kalaksan ng Kalay. Ganon din kay Melanie Loren, Santiago ng Hong Kong. Magandang hapon. Malamig na, Melanie. Ganon din kay Ryan Carl Francisco the First, Miria Soriano Flores, Rosalie and Linlin. Magandang hapon dyan sa inyo sa Tulyao. At happy birthday sa iyong papa, kay Kuya Dari, maganda at magpagpalang birthday, and I pray that 2021 will be a great year for the Loresco family. Natututo na tayo ngayon. May Bilin Kitoy is also saying hi to you. Blessed afternoon, Lolita Kawili. Ate Yoli ng Vigan City. Ayan, tuloy-tuloy na naman sa pakikinig si Ate Yoli. Never give up, never give up. Ate Yoli, ng Vigan. From the first day until now, kasama natin to si Ate Yoli. Ganon din si Liam Estrada Kalaksan ng Dubai. Amy Padilla, magandang hapon sa inyo, Amy. Sa J-Loms ka, Amy? Ganon din kay Marvin Alvarez Rivera ng DOJ, dito po sa Santa Barbara, Mirna Soriano Flores, si best friend ko from Hong Kong. Malamig na ba, Beshi? Sarap magkape na dyan, Saka mag-Starbucks, Jor L. Kent ng Hong Kong, aking beshi-beshi sa Hong Kong. Kumusta na, maging sa iyong best friend din, yan, magandang hapon sa inyo dyan, Ganon din kay Ervin Spina ng Manawag and Bataan, working in Bataan. Kuya Bonnie Liquiran, good afternoon po. Ay, nakakatuwa kay Kuya Bonnie, walang palya, God bless po sa inyong buhay at sa inyong family, Ganon din kay Imelda Landingin, good afternoon
afternoon po sa inyo. Marvin, ayan, nabasa ko na. Ate Domi, hello po, from Sydney, Australia. Malamig na rin po dyan, ano? Jasril de la Cruz is also watching. Hello, Jasril. Ganon din kay Ate Rose Colio ng Bulacan. Good afternoon daw, pastors at sa lahat ng mga viewers. At yun, si Ate Erlinda Lumiwan Velasco, hello po. Yan, nakatutuwa ako kasi binabasa ko po talaga ito ng may excitement sa bawat isa sa inyo. Ito, ngayon ko lang nakita at babasahin ko ang kanyang pangalan, si Babes Galimba. Hello po kayo, Pastor Bubut po, Babes Galimba. Ganon din si Sheryl Ramos, hello. Ayun, ang kumare ng aking best friend, si Ansing, si Madam Erlinda Miranda ng Calasiao and Manila. Malu, nakakatouch naman yung kanwa, message mo. Sige, pag natapos ang lahat ng ito, kita-kita tayo at with all prayer, nakaka-bless, ano? Nakaka-bless yung sulat mo sa akin, natutuwa ako, na-inspire ako, and of course, to God be all the glory, Malu. Ganon din kay Ate Lynn Javier Tagivan, good afternoon po sa inyo, Ate Lynn. Ganon din kay Arian Kirimit ng Baguio City, ang magandang asawa ni Arnold, also watching. Ate Elma ng Singapore, hello po sa inyo dyan. Ayun, kumusta po Ate Vilma ng Perth, Australia? Magandang hapon po sa inyo dyan. Kumusta? Mainit ba dyan? Malamig. Pero winter na dyan sa Australia. No? Sa Perth siya. Doon siya sa kabila. Kasi ang Sydney ay south. Sila si Ata ay north part ng Australia. No? Ganon din si Marivic Alagar ng Lebanon. Marivic, meron pang isang taga Lebanon. Ano? Kalimutan ko lang yung pangalan. Magandang hapon sa inyo. Binabati ko rin si Ate Elma na Singapore. Done sharing na. Sige po, share. Ano, watching with you, Ate Domi. Imelda Trinidad. Hello po sa inyo, Ate Imelda. Sofia. Hello, Sofia ng Laguna. Good afternoon. Yan, bless kayo ng Lord dyan at abutan kayo ng mga pagpapala. Lalo na marami ng malulutong, malulutong na 20, 50, 100. Ayan, at makareceive kayong lahat ng mga malulutong. At dalangin ko, wag lang 100, tigwa 1,000, Ayan, panahon na ng mga malulutong. Ayan. So, January 1 po ay meron kami dito sa church ng first fruit offering. Kaya kami po ay ako po totally talagang 1 year na pinaghahandaan ko yung first fruit. And we have been doing this since dito po sa church. 1999, I think, ginawa na namin ito. Doon po nag-umpisa sa marunong at hanggang ngayon po yung nag-first fruit offering kami. Hindi po fruits, yun yung mga unang kita namin for the year. For example, sa akin, iniipon ko po yung 5 at saka 10 pesos. At ngayon po, sabi ng Lord sa akin lang yun hindi sa inyo. Sabi ng Lord sa akin ay 20 at saka 50 at saka 100 na malulutong. Iniipon ko lahat at i-offer ko yun sa January 1. Usapan namin ng Lord yun. Sinishare ko lang sa inyo. And it's been doing wonders in my life, in my family. At ganun din po sa ministry. At nakakatuwa sa Lord. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Anyway, pag natatouch kayo, gawin nyo. Kung hindi naman, okay lang. Pero ang masarap nito, ikaw ang mable-bless kung nagre-ray mo sa iyo. Ina Rizal, magandang hapon. Yuli Caryaswong ng Hong Kong. Si Ina, nakasama natin sa Hong Kong din ito. Magandang anak ni Ate Leia Lolarga. Ayan, si Ralde Lolarga. Ate Virgie, magandang hapon. Bakasyon din po ba kayo? Ayan, magandang hapon po sa inyo at sa inyong gwapong asawa at sa buong pamilya ng Kawile family. Ganon din ang Rosario family. Ano po? Ma'am Janela, yan, nagwo-work sila ngayon, overtime. Nandyan po sila ngayon sa National Irrigation Administration, dyan po sa Ordaneta City. Kuya Tom Taranco, magandang hapon po. Jenice De Leon Lucena, hello. At si Ina Santa Maria, binabati kita ng magandang hapon. Jordan Gumawid, malapit na ang kasalan, sir. Jordan Sompaga, hello din sa iyo. Talin de la Cruz ng Dagupan, yun. At si Kuya Greg ng Karanglaan, blessed afternoon din po sa inyo dyan sa Karanglaan. And of course, Ola Panyera, buenos dias sa inyo dyan sa Madrid, Spain. Memorize ko na, nga. Pastora Weng Cadalena, and happy birthday to you, blow out.
Batiin natin ang happy birthday si Weng. Pastora po nila yan sa Madrid, Spain. You can just imagine, mga pastora nanonood sa atin. It's a great pleasure to serve you, Ma'am Pastora Weng Cadelena. Birthday niya ngayon. Ayan. Kathleen Magalong Dorian ng Tarlac and San Carlos City. Ganon din kay Jazz Fats, Blessed Pose, sabi niya. Yun talaga, no? John Filipo Pero, Evangelista ng Pampanga. Yan, mga kasama na natin ito noong pa eh. Junjun Cruz, Juby Mendoza, Legin. Magandang hapon po sa inyo. Matagal ko kayo hindi nakita. Na-miss ko rin kayo. Angeli, isa sa mga naunang nag-tune in. At of course, ang kanyang magandang ate at dalagang-dalaga, Mary Sherlyn Gonzalez. Dalangin ko wag pa muna magka-boyfriend. Rebecca Zara, Bonnie Liquiran, magandang hapon. At ganun din kay yan. Angelina, narinig mo yan, pati ikaw, kasali ka doon. Wala mo ng boyfriend, ha? Ervin Spina, magandang hapon. Opo, Pastor. Wala po work today, kaya maayos ako makapag-take note. Opo, God bless you po. Yan. At of course, si Jaime Santillan de Guzman ng Kuwait, magandang hapon. Of course, ang pinakamagandang babae sa buong mundo, si Marisa Meneses Parago is also watching. At ganun din kay Jorelyn Torrio Lumpero, na-miss ko po manood ng 45 ilang days po ako di nakapanood. Bakit? Sa Robinson si Jorelyn, at binabati ko rin ang kanyang kaibigan dyan sa Robinson. Walang iba kundi si Kim Makalanda. At nabasa ko na ang si Kuya Manny sa Barangay Okang ng Sison, Pangasinan. Eto na po sila. Shout out. Marlene, Manilyn Joy, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, at Christopher, and also si Shai Padawang. Hello po sa inyo dyan. Pakishare-share na po. Mainit na dito, Pastor. Start na dito may Western. Tama po. Western pala, no? Yon. Western Australia. Erlinda Lumiwan Velasco, magandang hapon po. Meron pa ba ako nalampasan para tayo makapag-start na? Ayun, si Ate Brenda de la Cruz Sara ng Marunong at Dubai. Ganon din kay Abigail. Hello Abigail. Molina Ramos ng Malanay at sa buong Ramos family. Marivic Chico Paragas, magandang hapon. At sa mga taram, mula po sa kabundukan ng mga taram, si Ate Alele Alombro, ang member po, leader po ni Pastor Ruben, na aking kaibigan dyan sa mga taram. Oli Pancheta, Marinate Gisa. Uy, pambira, ibinabad na, ginisa pa ha. Marinate Gisa. Ang ganda naman ang handle ng pangalan mo ha. Marinate Gisa, magandang hapon. Ate Rose Marinay ng Las Piñas. Princess Sarmiento, hello, Princess. Ganon din kay Cheche Bihag, magandang hapon. At ganoon din, nabihag na, si Alma Montiflor ng Bayambang, J. Loms, magandang hapon. Shoni Serignado, hello po sa inyo. Ganoon din kay Jennifer Sibayan Payomo, and Juby Magpayo, Ramil Kawili, ay, ang dami. Ayan, nabati ko na lahat at kung hindi ko man po kayo nabati, wag naman kayong mag-backslide. Po? Busy po sa store, Pastor. Nag-aayos po kami ng stocks tapos medyo marami na rin po customers. Meron pa bang sale dyan, Jorlyn? Meron pa ba? And of course, from Okinawa, Japan, si Leia Robledo, ang Vice Presidente ng Pangasinan Eagles Network 45 live streaming. Ning Dilema, magandang hapon. Ayan, Melody de los Santos, hello. Stella Bautista, JB Velasquez, Melody de los Santos, blessed afternoon to you. Opo, sabi ni Mary Shirley. Payag na payag siya. Ewan ko lang kung makakita ka ng kasimpogi ko, baka makalimutan mo, yung opo mo. Stella Bautista, watching also. At of course, backslide talaga po, sabi ni Ate Mispa, ng Batangas City. Yan, magandang hapon. And of course, we can now start. Okay. It's in the waiting, the title. We are now on the 228 days at nasa pag-iintay. Of course, dito marami ang nanlalata, nadadapa, nawawalang Kristiyano sa pag-iintay. It's in the waiting. Marami rin nanlalamig, dito po sa period na ito na ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay dadaan po dito. Walang exempted. Vince Rafael Ballesteros ng Primicias, DOJ. Yan.
So you should prepare. We should prepare ourselves in the period of waiting because it's in the waiting that God changes us. Hello from Hong Kong, Rena Diamond. Pabati na rin po yung mga sa replay nakakapakinig. Sabi ni Ate Virgie, Rosario Cawile, sige po, binabati ko, sinashout out ko, mga friends, BFF ni Ate Virgie, Rita Rodriguez, Gemma Kalangyan, Cecil Castillo, Edel Di Pedro. Hello po sa inyo. At sana makapanood din kayo ng live kasi mas maganda po pag live. And anyway, God works in mysterious ways. At kaya nga dalangin ko, pakishare ninyo. Kasi po marami sa mga naisishare ninyo na friends ninyo, relatives and loved ones doon po sa wall ng Facebook ay nakakilala sa Lord. And hindi natin alam, mga may pinagdadaanan pala sila, no? Sapagkat lahat naman tayo ay talagang may pinagdadaanan. So, share na po kayo. Alessandra Sarmiento. Yun, Alexandra. Yun. So, ang Habakkuk chapter 1 verse 5, sabi niya, tingnan mo ang mga bayan at ang pamilya. Masdan mo sila at talagang magugulat ka. Utterly amazed. Ang sabi ng Bible, I am going to do something in your days. Kikilos ako sa iyong panahon. Hindi sa panahon nila, hindi sa oras nila, sa timing nila, kundi sa panahon mo, sa timing ng Lord sa iyo, that you would not believe, hindi ka makakapaniwala. Ibig sabihin ng Lord, huwag mo nang tanungin pa, basta may gagawin ng Lord sa iyong maganda. At pinakamasarap, habang nasa waiting moment ka, ang pinakamasarap, you just be there through active obedience, acts of obedience, through a trusting heart, and ito pong topic natin ngayon, inextinguishable. Hindi namamatay na pag-asa. Inextinguishable. Yung hope na umaapoy lagi ang puso mo na alam mo that God will be doing something good in your life. Sabi ko nga po nung Sunday, sabi ko po ay, teka, kukunin natin yon. Teka po ha, ito po yung sinabi ko na kinote ako ng isang member natin dito nung Sunday, At ito po yung nasabi ko. Actually, in times of waiting, kinote pala niya ako kasi ito po yung aking mga ngayon. Actually, in times of waiting on the Lord, sa totoo lang, sabi niya, sa mga panahon ng pag-iintay sa Panginoon, there is something that is happening when nothing is happening. Tatagalogin ko, sa totoo lang naman, sa mga panahon ng pag-iintay sa Panginoon, may nangyayari na akala mo parang walang nangyayari. Pero sa totoo, may nangyayari. Kasi sa panahon ng pag-iintay, sa panahon ng waiting, ay God is changing us. Pakisabi nga, God is changing me. Yan. In times of waiting, God is changing me. Yun. In times of waiting, ano ba itong mga waiting na ito? Yung dalaga ka pa, wala ka pang boyfriend, nasa edad 30 pataas ka na, wala pa nanliligaw sa'yo, o kaya 25 pataas ka na, wala pa nanliligaw sa'yo, pero sabi naman nila, maganda ka, may tsura, matadino, pero wala pa rin nanliligaw sa'yo. Waiting. Yan. Or may pangako ang Panginoon sa iyo, nabigyan ka ng magandang buhay, nalulubog ka naman sa utang ngayon, at parang ang tagal-tagal ng pagdinig sa iyo ng Panginoon, waiting. In times of waiting, God is changing me. In times of waiting, God is changing you, not them. Kaya do not care. Huwag ka ma-discourage kapag ito topic natin ngayon. Huwag ka ma-discourage kapag sila umaasenso, ikaw yung naiiwan, ikaw ang anak ng Diyos. Yan. God is changing me. Hallelujah. Yes, you should accept that. Sa isang tao, huwag silang hintayin mo magbago. Ikaw muna. Kasi pag sila minasdan mo, madi-discourage ka sa sarili mo at baka mainis ka rin sa kanila or baka mainggit ka, di ba? Di ba? Paalala lang, in times of waiting on the Lord, something's happening when nothing is happening because God is changing us.
Sa tingin mo lang, wala nangyayari pagbabago na alam mo sa totoo may nangyayari, ikaw yun. At most of the time, may mga pagkakataon sa ating mga buhay na akala mo katapusan mo na yon. Yung bang wala nang pag-asa. Ano? But actually, waiting moment mo yon. Kasi yun yung panahon na pwede kang baguhin ng Lord. Katulad yung kachat ko kanina, napadaan lang sa wall itong. Kaya sabi ko sa inyo, share lang eh. Napadaan lang sa wall yung aking live streaming. I do not know what title ng live streaming yun. Na-share lang sa kanya. Ay, in one word, iyak na siya ng iyak. Iyak na siya ng iyak. Alam nyo, God reminded her, I should say, ng pangako ng Lord sa kanyang buhay. Na inaamin niya na napabayaan niya kasi naaliw siya. But the truth is, hinuli siya ng Lord ng isang nag-share na kaibigan niya sa wall niya at nabigyan siya ng pagkakataon na maalala niya na kaya pala dumadaan siya ngayon doon sa period na yun ng depression, discouragement, ay nagpapaalala ang Lord na hindi siya nakakalimutan ng Diyos. Kaya I advise you share this live stream. Kung mari nga, ngayon na share nyo na kaagad or watch party nyo na. Yes, in Kuya Manny, okay. In times of waiting, God is changing me, not them, you. Ikaw ang binabago, ano? Kaya nga, hello kay Milaika Floreyes, RB Ralph Soriano Samson. Yes, Ate Elma, God is changing each one of us. Hello, Malu, Merkado ng Toronto, Canada. Magandang hapon dito at magandang umaga naman sa inyo dyan. Okay, so sa hapong ito ay ganun din. Lahat tayong naririto, Rena Diamond, ang Queen of Diamond from Hong Kong. Yan, alam mo na ngayon. Naiintindihan mo na siguro ngayon kung ano nangyayari sa buhay mo, unlike before. At ganun din kay aking ka-birthday yan, si Ate Portia, see you Thursday. Ayan, ganun din kay Ate Brenda, naintindihan mo na siguro, nakakainip din sa Dubai, but you have to do something. Pero kita mo, dito ka lumalago sa Panginoon, dito ka hinuli ng Panginoon sa live streaming na ito because you would not return watching your pastor during this live streaming kung walang ginagawang pagbabago siya sa iyo. Tama, mali? Tama. Kaya mo ka na sumagot, Brenda ng Dubai. Ano? In times of waiting, God is changing us. Maybelline Kitoy, kahit na po ako, nadaan lang po kayo sa wall ko. Tingnan mo nga, patotoo ni Maybelline. Kaya mag-share ka na naman, Maybelline. Share mo na, malay mo. Kung ano itinanim sa'yo, anihin din ng iba. No? Na, kahit ako po, ang sabi ni Maybelline Kitoy, kahit ako po, napadaan lang po kayo sa wall ko na natouch my heart, kaya daily na ako nag-iintay sa live screen nyo. Salamat po sa buhay nyo. Nakakatuwa si ate, si Nanay Malu, nagmamadali umuwi para makapanood ng live streaming. Para kayo nanonood ng Korean novela, no? Ganoon, hinuli tayo ng Panginoon. Yan, Ate Aida Cuenca, magandang hapon, mula po sa Japan. Kyoto, Japan. Woohoo! Alam ko na. Okay. So, time of waiting, God is changing me. Sulat, time of waiting, God is changing me. Ate Aida Cuenca ng Kyoto, Japan. Zach Jokino, also watching Ate Melda ng Qatar. So also watching ito, si Pastor Raul Estrada. Yan, magkikita tayo sa anniversary, sir. Pastor, mga kababataan natin ito, retired policeman ito. Yan, kaya excited ako makita kita, sir. In time of waiting, God is changing me. Yun, ako po, taga Zamboanga del Sur. Wow, mula po, down south. Ang galing na ako dyan, Zamboanga City. Yan, Maybelline. Yan, magandang hapon. Nakapagsalita na ako dyan, Zamboanga City. Yan, Maybelline Kitoy, salamat sa Panginoon. At maraming gagawin ng Diyos. Just wait there. Just relax. God is in control. When you gave your life to Jesus, He will hold you in the palm of His hand. And I want to tell you everybody, guys, na kapag hawak ka ng Lord, kahit bumitaw ka, hindi ka niya bibitawan. Hindi ako nagsabi noon, John 10:28-29. No? So, hindi po ako nagsasabi noon. Si Lord, kahit bumitaw ka,
Kasi meron ako naririnig kasi nakabitaw ako sa Lord. Mali yun. Kahit bumitaw ka, hindi ka bibitawan ng Diyos. Akala mo lang yun kasi time of waiting yun. Ano? At sa time of waiting, God is changing us. Ayan. Ano? At tuloy-tuloy po tayo. Shout out kay Joan Juquino, Jaya Vinis Manuel, Carla May Doria Aguilar, Cristina Almasan, Altea Kalinawan, May Kyla, Esquibal. Yun. Salamat sa iyo. From Zamboanga del Sur po ay walang iba kung hindi si Maybelline. Yan, Maybelline. Yan. Dapat ang pangalan mo na hindi na Maybe, sure, Lynn. Kasi si Lord, sure siya sa atin. Ayan, pag tayo maybe, kumusta na si Lord? Kumusta ka na? Maybe. Ayan, joke. Ganito lang ako Maybelline ha. Yan. Tuloy-tuloy na po tayo. Baka kasi puro bati na lang tayo. Mamaya na uli ako babati. Mecca Aya Molena, Rochelle Benito, Mark Irvin Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrielio, Lowell, Angelo Grabe. Okay. So, inextinguishable hope. Ang waiting for the Lord is number 1, requires acts of obedience. Number 2, waiting for the Lord is requires a trusting heart. Tinapik natin kahapon yon. And number 3, waiting for the Lord, ito na po yung topic natin ngayon, requires an extinguishable hope. Yun. Ano po? At maganda po kasi ay pansinin nyo maigi to. Aha. Sige po. Nandun tayo ngayon sa inextinguishable hope. Hindi nauubusang pag-asa, hindi nawawala ng pag-asa. Sabi ni Paul, noong tayo ay tumanggap sa Lord, ay meron ng hope. Pero yung hope na ito, hindi nakikita. Sabi ng Romans 8:24, hindi nakikita, sapagkat kapag ang pag-asa nakita mo na, bakit ka pa aasa? Nakita mo na sabi ni Paul, Romans 8:24. Sa madaling salita, ay hindi ako aasa kung nakikita ko ito. Ngunit kung ako'y umaasa ng hindi ko pa nakikita, ay nandoon yung uhaw at gutom ko sa Kanya sapagkat kahit di ko pa nararanasan, ay nagkakaroon ako ng pagtsatsaga. So sa waiting, kadikit ang pagtsatsaga. Ano? Paano ka nagtsatsaga? Yung bang wala kang gagawin? Passive. Passive lang. Basta hintayin ko. No. Ang patience or ang pagtsatsaga is standing on the Word of God. Nagtsatsaga ka kasi meron kang pangakong pinangahawakan. Meron kang salitang pinangahawakan na hindi sabi ni kumare, hindi sabi ni pare, hindi sabi ni nanay, kundi pangako ng Diyos sa iyo. You would not wait and hope for nothing as if passively, but you wait for it kasi you stand on the Word of God no matter what. Ang tawag po dyan, patience. Yung hindi pwede kang mag-intay, thank you Malu sa 50 stars, mapupunta yan sa Pangasinan Eagles, Sa baba po kasi ng kanya may stars dyan. If you want, just click it at mapupunta po yan sa Pangasinan Eagles, Sa samahan po ng mga pastor. And on December 14, meron po kaming Christmas party. Magkakasama kami lahat ng mga kaagilang pastor. And so tuloy, ang pag-iintay ay kalakip lagi nito. Ang unang dinidevelop sa atin ay yung, of course, may trust, may obedience, at dinidevelop din dito po sa inextinguishable hope ay patience, pagtsatsaga. And what is patience? Sulat nyo to. Patience is standing on the Word of God or standing on the promise of God. Amen. Standing, pinaninindigan mo ang pangako ng Diyos no matter what, anuman ang mangyari. Yan. Kasi po ang una talaga i-develop sa iyo ay makasunod ka whether you like it or not. Mahalaga yun. Requirements yun. Number 2 ay pagtitiwala. Topic natin yesterday. Kung kayo po yung ngayon lang nag-tune in, you can go back to that yesterday. At ito po ngayon, inextinguishable hope. Ano po? Sa lahat ng gusto na notes, chat nyo ako, padalang ko po kayo. Complete notes na ito. Ano po? So ngayon, ang tingnan natin, ang pinakamaganda po ay magkaroon tayo ng isang maganda at solid na pundasyon dito po sa inextinguishable hope. Ano po? Na kung saan ay tingnan natin yung buhay ng isang tao na
ang kanyang anak ay naghihingalo, ano? At nilapitan niya si Jesus. Yan, tama yan, Kathleen, ano? Patience is standing on the promise of God no matter what. Yan. No matter what. Kahit ano mangyari, diyan ka lang at panghawakan mo ang salita ng Diyos na binigay niya sa iyo. Lola Shi, magandang hapon po from Hong Kong. Junel ng Asinggan, magandang hapon. Yan. I-PM mo ko, may bilin. Shurlin. I-PM mo ko doon sa aking messenger, Bubot Parago, ha? Bubot Parago, doon ko ipapadala sa iyo, ha? Kasi pag dito, masyadong mahaba. Kaya doon na lang sa messenger mo. At syempre, invite mo na rin ako as your friend sa Facebook at ipag-pray ko kung tatanggapin kita. Joke. Of course, tatanggapin kita. Ikaw naman. Doon mo ako messenger. Bubot Parago. B-U-B-O-T. Parago. Ano? Sige, share po kayo. Tuloy tayo. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamaganda nito, bigyan ko kayo ng isang nakabatay sa Bible because patience is standing on the Word of God or standing on the promise of God. Yan, maraming mahina talaga dyan. Rena, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sabi niya, Pastor, patience is my weakness. Kaya nga tayo binabago through waiting moments. Mahirap kasi pag hindi ka nag-stand on the Word of God, talagang mawawala, Yan. Yan. So, lahat tayo, huwag kang madi-discourage, Rena. Lahat tayo mahina dyan, lalo na ako. Lalo na ako sa traffic na nga lang Traffic, nung bira to, traffic na kung ano nun, naiisip ko. Pero, alam mo, papaalalahanan ka ng Lord. At ang masarap, habang nagiging patient ka, nakikita mo rin kung gaano ka pinagpapasensya ng Diyos. Oo, tanda mo yung sinasabi ko sa inyo. Kasi masarap nakikita mo yung weakness mo. Napakasarap kasi in your weakness, God will be our strength. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Mabuti inaamin natin yan. Hindi tayo mga ipokritong tao. Di ba, Malu? Ate Malu Abuid. Hindi tayo, Ate Virgie, di ba? Hindi naman tayo ipokritong mga tao. Gagalit nga tayo, naiinis. But the most wonderful thing is that inaamin natin. Di ba, Ate Rosemary Nay? Ako rin, isa dun Hindi nyo ba napansin? Panay ang amin ko sa inyo? Panay ang patotoo? Kasi hindi naman ako yung super pastor na akala nyo kapareho ko lang kayo. It so happened na i-share ko lang po ng malinaw. Jane Chiar Real Espino, hello po sa inyo. Magandang hapon po, Pastor Bubot. So, patience is the virtue while waiting. Ito yung pag-uugali mo dapat doon sa hope. Kasi may inaasahan ka Kaya kailangan mo magtiyaga. At ang pagtitiyaga, para magtuloy-tuloy ka sa pag-asa, ay panindigan mo ang salita ng Diyos, panindigan natin ang pangako ng Diyos no matter what, ano man ang mangyari. Sabi nga ng isang dalaga pastor, 35 na po ako pastor, wala pa rin po akong boyfriend. Sabi niya. Di sagot ko na huwag kang mag-alala. Ang loto naman ay 1 to 45, so pwede pa. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag pinangakuhan ka ng Diyos na magkakaasawa ka, ay magkakaasawa ka. Bakit? Lalaki lang ba ang buhay? Di ba ang buhay natin ay si Lord? Mga dalaga dyan, magsabi ng amen. Di ba? Paano kung yung lalaki na yan, kinasal kayo, tapos iniwan ka, di wala na, tapos na yung mundo mo. Pero kung nandun si Lord, hindi kaya bibitawan. Teka, kung saan tayo nagpupunta. Diyos ko, hindi pa ako naka-point 1. Aabuti na naman tayo bukas nito. Tuloy. Sabi niya, ang example ko si Jairus. Amen. Kasi, si Jairus, naghihingalo yung anak. Tapos si Jesus ang tawag dito, kaya pinagkakalumpunan ng maraming tao. Makikita nyo yun sa Mark 5:22, beginning 22. Pinagkakalumpunan ng maraming tao. Eto na si Jairus. Lumuhod pa sa harapan ng Panginoong Jesus kasi naghihingalo.
ang kanyang anak. Tandaan mo to, habang nagmamadali ka, lalo ka namang nagtatagal. Habang naghihintay ka ng mapapangasawa, mag-ingat ka, baka mapangasawa mo bungi. Kaya huwag kang magmadali. Bigyan mo ng pagkakataon si Lord na baguhin ka muna bago dumating yung Prince Charming mo, ha? Yan, malinaw. Si Jairus, naghihingalo yung asawa. At ano ang nangyari? Lumuhod pa eh. Kaya yan, yung mga pagkakataon ng mga pagsubok sa buhay, yan ang ginagamit ng Panginoon. Elson, nanood si Elson. Happy birthday, Elson. 10 stars. Yan, salamat sa iyo, Elson. Conrado, binabati kita ng happy birthday. So, lumuhod pa. Kaya nga, most of the time, paano natin nakikilala si Lord? Depressed ka, disappointed, emergency, may mga pagkakataon na wala ka na talaga, wala na, kaya pakishare nyo ito, kasi kailangan nila ito. Yan. Ayoko muna magbasa, maluwa. Tuloy-tuloy ko kasi 20 minutes lang ako. At pagkatapos nagmamadali, yan. Ang waiting kalaban niya, nagmamadali. Naalala ko tuloy sabi ng wife ko, ang lahat na nagmamadali, hindi galing sa Lord. Lahat na nagmamadali, hindi galing sa Lord. Yan. Ayan. Sola Gracia Fede Gloria. Nasa Macau ito, si Jocelyn Abifon. Mula pa high school, kilala ko na to, si Kulot to eh. Ewan ko ngayon kung nakariband na to si Jocelyn. Okay, tuloy tayo. So, nagmamadali. Ay, sabi ng Jairus, Lord, tulungan mo, yung anak ko naghihingalo. Sumama naman si Lord. Ang maganda kay Lord, di muna ako magbabasa, Ate Joby. Ang maganda naman kay Lord, basta humingi ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya. So, sumama si Jesus. And it so happens, sa dami ng tao, of course, parang ambulansya yung sinasakyan ni na Jesus, ambulansya, at na-traffic sa EDSA. O kahit na anong gawin nila, hindi makausad ng gusto yung ambulansya. Parang nakasakay sila doon ni Jesus. Tandaan mo, kapag minamadali mo ang isang bagay, pakinggan mo ito, sasabihin ko, kapag nagmamadali ka sa mga nangyayari sa buhay mo, lalo namang parang tumatagal. Tama, mali? Tama. Tama, di ba? Pag minamadali mo ang bagay, parang lalo namang ang tagal-tagal. Pag minamadali mo ang isang bagay, para namang hindi tumatakbo ang oras. Pag minamadali mo isang bagay, tandaan mo, napapalpak. Kaya si Lord, talagang may sarili siyang panahon at may sariling oras. Kasi kung ang oras natin ang masusunod, ay nako, Diyos ko po. Kaya mabuti na lang, magpasalamat tayo sa Diyos. Pinagtsatsagaan niya tayo. At habang tayo pinagtsatsagaan, binabago niya tayo dahil mahal niya tayo. Kung sarap ng topic na to, Diyos ko, baka hindi na naman tayo makaalis. Introduction pa lang kay Jairus. Sapul-sapul na tayo, tinatamaan na kayo, at ganado na ako, at pati ako, nasasapul na rin. Kasi isa sa weakness ko rin yung patience eh. At kalaban yan, kalaban yan ang waiting moments. Kaya kailangan mo talaga ng patience. Kailangan mo talaga, at hindi pwedeng mawala yan, yung patience na yan kung gusto mong patuloy kang umaasa, Imelda Trinidad. Panay emoticon ni Mary Shirley, no? Kasi naintindihan niya ako eh. At alam ko naintindihan niyo ako. Ang daling sabihin, pero kaya nga pinapadaan tayo eh. Pinapadaan tayo dito, di ba, ate, yung taga-Australia, dadaan ka talaga dyan. No one is exempted. And praise God, we have a God who is always there to understand that. Walang ibang makakaintindi sa iyo kundi ang Panginoong Jesus lang. Walang makakaintindi sa bawat isa sa atin kundi ang Diyos lang. Ray Abner Ferrer, Pastor, pa-shout out po. Yun, binanggit na kita, Ray. Pastor Bubot po. Walang ibang makakaunawa sa iyo, sa akin, sa ating lahat, kung hindi yung tumatawag lang kay Jesus. Girly Zabala, DOJ Dagupan. Kaya nga yung mga frustrations natin, mga mistakes, mga failures, actually, yan yung mga teachings ng Lord, kaya madala ka na. Rena. Huwag ka munang umasa. Kung meron tayong aasahan, walang iba kung hindi ang matyaga sa atin. Walang iba kundi
Si Jesus. Huwag kang aasa sa tao, madi-discourage ka. Huwag kang aasa sa mga inaasahan mo. Isa lang ang aasahan natin, si Lord. Sabi ng Bible 17, Jeremiah 17, "Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in the Lord." Oh, so kung tayo aasa, isa lang aasahan natin. Kasi hindi ka madi-disappoint sa Lord. Yun nga lang, may kabagalan sa panahon mo. Pero sa Diyos, hindi mabagal yon. Pangako niya yon at perfect time si Lord. Walang alam na babagal ang Diyos. Yes, Joy Dapio Sibukaw. Yan. Apo Pastor. Opo. O pala yung opo mo ngayon, Rena. Yan. So, sa inextinguishable hope, ang una dun ay dapat mong malaman kasama ang patience. Hello? Nagigets niyo ako? Kasama ang patience. At sa buhay ni Jairus, nagmamadali siya sa buhay niya. Kasi sino ba naman ang hindi magmamadali kung ang anak mo ay naghihingalo? So it's a situations you can never control. Particularly situations you can never control. Waiting moments mo yan, wala kang magagawa eh. Pipilitin mo. Hindi mo naman kontrolado ang sitwasyon ng hininga ng anak mo. Hindi mo kontrolado ang sitwasyon ng mga nangyayari sa iyo, lalo na nag-break kayo ng boyfriend mo, lalo na bumaba ang grades mo, lalo na galit sa iyo ang teacher mo. Oh, may magagawa ka ba doon? Wala. Hello, kung bumaba ang grades mo, edi mag-aral ka, pero hindi pa rin sapat yun para magarantihan mo ang masasatisfy ka sa pag-aaral mo. Okay. So, ang una, inextinguishable hope does not have boundaries. Ang ibig sabihin, ang isang pag-asang hindi namamatay, huwag mong lilimitahan. Si Jairus kasi nilimitahan niya. Nalimitahan siya ng mga tao sa paligid niya. Hindi niya maisama kaagad si Jesus kasi may dalawang pangyayari. Number 1, ang daming tao, siksikan ng mga tao. Number 2, habang naglalakad na sila, may isang babaeng inaagasan ng dugo ng 12 years. Ano? Inaagasan ng dugo ng 12 years na sabi ng babae, mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoong Jesus, gagaling ako. Mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoong Jesus, gagaling ako. Ay, nahipo niya. Ay, tumigil ang Lord. Hindi mo napansin, pag nagmamadali ka, parang ang daming istorbo. Pag nagmamadali ka, ang daming hadlang. Pag nagmamadali ka, ay may mga pagkakataon na lalo naman bumabagal ang panahon. Are you getting it? Si Jairus, gusto niyang bilisan nilang dalawa ni Jesus kasi kasama naman niya si Lord. Punong-puno ng tao. You can read that in Mark chapter 5, 22 pababa, no? 22, 23 hanggang 34. Nagmamadali. So, yung mga kabataan na yan, parang maubusan ng lalaki. Yung mga lalaki, parang maubusan ng babae. Nagmamadali. Ano nangyayari? Oh, di ba ang hirap? Ang dami sa buhay natin, nagmamadali. Kaya look at your life. May mga bagay na nagkamali ka dahil bunga ng pagmamadali. Lahat tayo, no one's exempted. Kuya Salazar, Louis, hello? Look at your life. Kuya Russell Honrado, yung mga bagay na na-disappoint ka, na-discourage ka, mga bagay na minadali mo. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba? So, ang pag-asa, wag mong lalagyan siya ng boundary. Bakit ko nasabi yan? Kasi, yung babae nga, hinahipo ang laylayan ng Panginoon, tumigil ba naman si Lord? Sabi niya, who touched me? Diyos ko po. Minamadali mo na, nagtanong pa ang Panginoon. Who touched me? Diyos ko naman, sabi ni Pedro, Panginoon, sa dami ng mga taong ito, mahalaga pa ba sa'yo kung sino ang humipo sa'yo? Ha? Minsan, mas magaling pa tayo sa Diyos kasi kapag nagmamadali ka, tingin mo, magaling ka pa sa Diyos. Kapag nagmamadali ka, parang sa tingin mo, may pagkakamali si Lord. Naku, 0.1 pa lang tayo, kapatid. Alasing ko na. Hello? Sa kamamadali natin sa buhay, lalo na itong mga, bakit naman ako pa, Lord? Yan. Para bang hindi alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo? Papayag ka ba nun? Hello?
Nandiyan ba kayo? Wala na yung mga tanong, bakit siya pang kinuha mo, Lord? Bakit hindi na yung kapitbahay namin, chismosa? Mas para sinabi mo, hindi alam na Lord ang ginagawa niya. Lord, ang bata-bata pa niya, bakit siya? Samantalang yung good na yun. At ang sama-sama ng ugali, buhay na buhay. Oh, are you still there? Kapag ganun na, nawawala ka na sa gustong gawin ng Diyos sa atin. Nagigets niyo ako? Kasi ang hope ay inilagay talaga yan sa puso natin ng Diyos para humaba yung ating pagtitiwala sa Kanya. Hope is the extension or elasticity, parang lastiko ng faith. Hindi na, kailangan ng hope para humaba yung pagtitiwala. At ang nasa pagitan nun ay yung salitang wait. Di ba sabi ng Bible, God made all things beautiful in His time, not your time, not my time, in His time, and He has put eternity or hope in your heart. Woohoo! Sarap! Pero pag nandun ka sa waiting moments, di natin maisip. Kaya nga masarap itong live streaming na magpapaalala sa atin na tayo ay nilagyan talaga ng Diyos ng pag-asa upang lumabas yung pagtsatsaga. Amen. Para palabasin yung pagtsatsaga. Dahil sa pagtsatsaga, may nangyayaring pagbabago ng ugali. Joy, Dapios, Sibukaw, magandang hapon. Ang sabi ni Joy, I want to meet you, Pastor Bubot. I'm a friend of Ina, ayan, and Atilia. Anointing, yes. Lahat naman po tayo anointed. It's so happy na papaliwanag lang natin, ano? Ayan. Tandaan mo lagi. Sabi ni Jocelyn, isa po ako sa living testimony na may nadili ang isang bagay. Totoo yun. Kaya nga, sabi ko sa iyo, Jocelyn, lahat naman tayo. Kaya huwag mo sisihi sarili mo. Ano? Marami talaga tayong mga bagay sa ating buhay na minadali natin. Kaya nga kapag natutunan natin ito, kaya hindi ako makaalis-alis. Kasi one of the hardest but one of the most fulfilling part of a Christian is the art of waiting. Kung matatapos ko sana to, tapos ko na yung isa eh. Yung the well-being of waiting or the blessing of waiting or the benefits of waiting. Ang dami, 10. In-outline ko po kanina, 10 ang benefits ng waiting. Hindi ko matatapos ngayon kasi mag-aalasin ko na 0.1 pa lang ako. So si Jairus sa Mark chapter 5, minamadali si Lord. Sino ba naman ang masisisi dito? Naghihingalo yung anak. So maraming cases sa buhay natin na hindi mo kontrolado. Pero it seems na doon tayo napapalpak. Yung mga bagay na hindi natin makontrol. Yung emotions mo, kasi pastor, pogi, lalo na yung mga mata niya. Ang ganda ng mata niya, pastor. Basta ang galing niyang manamit, pastor. At saka tuwing nakikipag-usap siya sa akin, ang lambing, pastor. Ay nako, pastor, laman na lang ng isip at damdamin ko, pastor. Di na makakain, di pa makatulog, pagyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kakaisip sa'yo, tagyawat dumadami. O, tingnan nyo, napakanta pa ako. Saan kaya hanap ng pastor na katulad ko? Joke, pistayo. Di ba ganun na? Yung pala hindi siya yung right guy or he must be the right guy or the right woman, but you took it in your own hands. Pinangawakan mo. Samantalang may binabago sa iyo ang Lord, and who knows if He is the right guy or the right woman, may binabago din sa Kanya. Kaya nga maganda yung mapapangasawa mo, yung minimiti mo, parehong Kristiyano kasi dapat nakakarinig sa Panginoon. Amen. Yan po yung isa. Ito yung isang word na in-admire ko sa wife ko. Hindi po siya nagmamadali.
Ito po yung character na strength ng wife ko. Ang galing niya sa waiting at kaya nga po sinabi niya sa akin, sabi niya sa akin noon, ang lahat ng nagmamadali, wala si Lord doon. Totoo yun. Sulat mo, lahat ng nagmamadali, wala si Lord doon. Siyempre, naiwan na si Lord, paano nandun pa yun? So, I admire her, not because she's my wife, but it's her strength. Yung bang cool lang siya, hindi siya nararatel. Pero deep inside siguro nararatel din yun. Cool. Ang dami ng ligaw sa kanya eh. Ay, hindi ko alam kung ilan, pero marami po. Yung pala sa kawi-wait niya, ako nasumpungan niya. Wala siya magagawa. Binigay siya sa akin, binigay ako ng Lord sa kanya. Wala siyang magagawa doon. Sa kawi-wait niya, wala siyang sinagot ni isa. Ang dami ng ligaw sa kanya. Pero hindi niya ako matanggihan eh. Kasi ako yung binigay ng Lord sa kanya. Kaya mag-intay lang kayo. Hello. Yung waiting na ito napakaganda sapagkat point number 1, inextinguishable hope does not have any boundary. Huwag mong lilimitahan ang Diyos. Ang pag-asang ito, sabi ng Romans chapter 5, basahin ko po. Ang Romans chapter 5, ito ang sabi niya, this hope will never disappoint you. Habang nag-iintay ka, doon sa hope, dinidevelop yung patience mo, standing on the Word of God and His promises no matter what. Sulat niya sa devotional notebook niya, patience is standing on the Word of God and His promises no matter what. Ano man ang mangyari. Sabi nga ng wife ko, kapuntal, W, whatever. Hello? Standing on the Word of God and His promises no matter what. Ano man ang mangyari sa nag-iintay ay dinidevelop ka at panghawakan, panindigan mo ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Ano man ang mangyari. Hello? Andiyan pa ba kayo? Mamiss kita, Joa. Nasa Macau ka ngayon, Namiss kita. High school pa lang kakilala ko na ito si Sola Gracia Fede Gloria. Kaya kilala ko po itong batang to. At kilala rin niya ako. At una po, it has no boundary. Yung pag-asang niya nilagay. Number 2, bukas na lang, alas 5 na. Si Jairus ay Richel Parahas. Si Jairus po ay yun na nga, nagmamadali pero naipit siya ng dalawang sitwasyon na wala siyang kontrol. Mga tao, 3 sitwasyon. Mga tao, number 2 ay yung kagalingan ng babae, kunin natin to. At pangatlo ay yung paghinto ni Jesus. Ang tanging pag-asa niya, meron ba yung pagkakataon na kailangan mo si Lord? Lalo naman parang wala. Yun. Hello. Pero hindi ibig sabihin, kinalimutan ka ng Diyos. Waiting moments nga changing moments, patient moments, hope moments. Yan. Ang ganda, no? Permis lang. Kasi ang waiting sa atin, hindi naman yung passive active yan. Active. Ibig sabihin may ginagawa siya at may gagawin ka rin. Yes, tama yan, Kuya Luis Salazar. Pero yun na nga, lagi ko sinasabi sa inyo, ang daling sabihin, pero kapag dumadaan tayo, ang hirap. Parang yung na-COVID yung anak ko, umuwi siya galing sa ibang bansa, pagdating dito, nag-positive sa kwan, Diyos ko, sabi ko, iyak ako ng iyak. Yung pala, pinataas lang niya yung pagtitiwala ko sa Lord. Pinataas lang niya yung pag-uugali ko na, yun nga, nagmamadali. At yung nadali kong na-discourage, sa kalimutan ko lahat ang kanyang salita. 3 araw lang, magaling na yan ako nag-negative na ulit. Napunta sa facility dyan, sa punuan. Ang gandang topic nito, Alma. Kuya Manny de Los Santos. Ang gandang topic nito. Kaya hindi ko may bitaw-bitawan Meron na ako para bukas sana, pero hindi ko mabitawan. Kasi napakasarap. At gusto kong himayin natin ito. And look at your life. When you do your devotion, write those things na nagkamali ka.
Pero yun din yung mga bagay na gusto kang baguhin ng Lord. And sometimes we resist. We resist. Ayaw natin. Kasi masakit eh. And sometimes ito masakit. Nagkamali ka na nga, bunga ng pagmamadali, dinagdagan mo pa ng isa. Eh di lalong bumaon. At lalo kang natagal. At lalo kang naghinagpis. At lalo kang nasaktan. At lalo kang Diyos ko. Hallelujah. And so today, focus on patience. Hindi naman naalisin ng Lord yan. Hindi tatanggalin. At ito masarap. Nung dumating yung kay Jairus na balikan natin ito bukas ha. Nung dumating mula sa bahay ni Jairus, ang balita, sabi ng nagbalita, huwag mo na istorbuhin ang Panginoon. Patay na yung anak mo, Diyos ko. Anong mararamdaman ni Jairus? Anong mararamdaman mo? Wala na yung inaasahan mo, wala na yung pinagpre-pray mo sa Lord. Wala na yung akala mo namatay na yung pag-asa. Pero ang sabi ng Bible, hope will never disappoint you. Tanda mo to. Dito ang tatapusan. Pagkasama mo si Jesus, yung katapusan mo, umpisa niya. Di ba, Marilu? Di ba, Rena? Del Tupino, di ba? Yung katapusan ng pag-asa mo, umpisa ng pagkilos ng Diyos. Jake Lalasduque, good afternoon po. Ulitin sinabi ko. Yung katapusan ng pag-asa mo, umpisa ni Jesus. Bakit? Hope will never disappoint you. Because the love of God was poured out in your hearts by the Holy Spirit. Nag-uumpisa pa lang si Lord sa iyo. Kung aaminin lang natin na ang pag-asa natin ay si Jesus lang, nag-uumpisa pa lang ang Diyos sa iyo. Nag-umpisa ang pangako ng Diyos kay Abraham, 75. Nung nag-give up na si Abraham, saka naman nagbuntis si Sarah. Hope will never disappoint you. It is inextinguishable. Hindi pwedeng patayin ang pag-asa sa mga taong tumatawag at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kapag sinabi mo at ginip up mo ang kakayanan mo, mag-uumpisa na ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Many times in our life, sa pag-give up mo, doon ka naman itataas ng Diyos. Kaya nga masarap maghintay para alam mo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Salamat po sa inyo. Ngayong hapon, tuloy natin bukas. Hallelujah, Mary Shirley. Hallelujah, Jomar. May mga waiting moments, Jomar. Pasado sa board, pero biglang nagka-COVID, walang trabaho. Waiting moments. Natanggal sa trabaho, iniwan ng asawa, nag-break ng girlfriend, boyfriend, iniwan ng ganito, ni ganyan, napahiya sa ganito, ni ganyan. Waiting moments. Marlon Alvarez. Pakishare nyo po, kasi napakaganda ng topic para bukas, abangan naman natin uli ang kadugtong nito. Kasi ang susunod dun una, nakuha natin point 1 lang. Inextinguishable hope is knows no boundaries. Ang mga taong umaasa kasama ang Panginoon, hindi mo pwedeng limitahan. In fact, pag umasa ka sa Lord, pinagkatiwala mo sa Lord, nag-uumpisa na ang pag-asa dahil si Kristo na ang kikilos dito. Topic natin bukas. Number 2, inextinguishable hope must not let others limit your faith. Kasi ang hope and faith magkadikit yan. Faith is the substance of things hoped for. Hebrews 11:1. Inextinguishable hope
must not let others limit our faith. And number 3, extinguishable hope has the authority of Jesus given unto us through the Holy Spirit. Yan po yung Romans 5:1. And so, praise God, I hope and I pray na makita natin na meron tayong maraming inaabangang pangako ng Diyos. Have patience. Have patience. God is not finished with us yet. And patience is the virtue na madidevelop sa waiting moments mo. Ano yung patience? Standing on the Word of God and His promises no matter what. Yun yung madidevelop sa'yo. Yun yung lalabas sa'yo. And then, pagdating ng araw, sasabihin mo, ang lahat na nagmamadali, hindi sa Diyos. The more waiting moment, the more blessing. Tapos na po ako doon sa outline na yon. But ang sarap po kasing i-topic. I hope you understand me. At dalangin ko ay may practice natin ito, not just listening, but just applying it in our life. And most of us, lalo na tong COVID na ito, na-develop ang relationship natin, waiting moments natin to. Na kung saan, makita natin na hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nag-uumpisa pa lang si Lord. Okay po, Kuya Marlon Alvarez, ilagay niyo po sa aking messenger. Yan, sa messenger. Yun. Sige po, tayo manalangin. Are you blessed, guys? Pakishare na lang po. Sa mga na-late, pwede niyo rin pong i-replay. At syempre, kasi kung minsan sasabihin ng iba, panay daw ang bati ko, yun po talaga yun Kasi doon po ako nasanay. At gusto ko po, kaya ako kayo binabati. It is because hindi ako nagsasayang ng oras, kung hindi gusto ko lang po mapalapit sa inyo. Binabanggit ko kayo isa-isa because I believe in my heart na kung wala po kayo, ay wala rin po itong gawain na ito. At gusto ko po sanang batiin kayo to attach myself to you personally. Not just preaching the word. Kasi ang pinakamahalaga po sa akin, yung relationship na bubuuhin ng live streaming na ito. Kaya ako po binabasa ang mga pangalan nyo. Kasi ina-attach ko po yung sarili ko sa inyo. Listen, Jesus did not come for any religion. He came for a relation. When he saw, sino ba ito yung nasa taas ng puno? Anong pangalan na nasa taas ng puno? Hindi si Jairo, nasa taas ng puno. Bilis, yung nasa taas ng puno, pinababa niya. Nakalimutan ko, ano ba yan? Tinawag niya, di ba? Ganon din po ako sa inyo. Tatawagin ko pangalan ninyo. Kasi nakiki-attach ako ng relationship sa inyo. Zacchaeus, sabi. Zacchaeus, baba ka dyan. First time nilang nag-meet. Zacchaeus, baba ka dyan. Ganon din po ako sa inyo. Ayan, yung aking brad na doktor, provincial vet po ng Palawan. Si Pio, mula college, ka-boardmate ko na, hanggang ngayon po, friend pa rin natin. Si Nicodemus yung gabejo, si Zacchaeus yung sinasabi ko. Thank you. Tayo po yung manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa inyo na naipahayag ko ng ayon sa pangangailangan at kalooban mo sa bawat isang nakinig po ngayong oras na ito. Do point 1 lang po, Lord, I know in my heart that you have touched them by your Holy Spirit. Na, Lord, tunay inaamin namin ang aming kahinaan. Madalas kami nagmamadali sa mga anak namin, sa mga kaibigan namin, maging sa aming sarili. Na lagi kami nag-i-expect ng madagli ang lunas. Lagi kaming nag-i-expect sa ibang tao, sa situations. Nakalimutan namin that you hold us in the palm of your hands. That when we gave our life to you, you are our Lord, our Master. You have always planned for our goodness. Kaya, Panginoon, patawarin mo po kami na minsan nasisisi ka namin, natatanong ka namin, na para bang hindi mo kinalimutan mo kami, na para bang
Hindi mo alam ang ginagawa mong mabuti para sa amin, lalo na kapag dumadaan kami sa problema, sa sakit, sa karamdaman. Pero paraan mo pala yun, Panginoon, upang magpakilala ka sa amin. And I praise you for that. Paraan mo pala yun para saglit na mahadlangan mo yung pagsasolo namin, pag-step ahead namin sa iyo. We ask forgiveness for that. And teach us your ways, O Lord, as we lean not on our own understanding, but in all our ways, we acknowledge that you love us, that you will never leave us, that you alone knows the best thing for us. For you have provided something better for us. Katulad nga po ng sabi ng Habakkuk 1:5, na hindi mo kayang masabi sa amin kasi hindi naman namin kayang paniwalaan na maraming magagandang bagay kang kayang ibigay sa amin. Lord, dalangin ko sa bawat nanood, maging testimony kami ng isang umaasa lamang sa iyo. Pagkatiwalaan mo, maging yung aming kapatid na nagsulat po na positive sila sa COVID, Panginoon, pagalingin mo po sila. At hayaan mo po na mag-negative na yung next test nila. At of course, Lord God, sa iyo lamang ang kapurihan at kagalingan. Sa lahat ng may sakit, sa lahat ng may pangangailangan pinansyal, sa lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon, ikaw naman ang aming kapunuan. Inaamin namin, weak kami sa patience. Weak kami na kuminsan, Panginoon, nauuna kami sa iyo. Kung kaya ngayong hapon na ito, salamat sa mga pagkakataong katulad na ito na tumigil ang panahon, tumigil ang bawat oras at minuto upang ipaalala sa amin na kontrolado mo ang lahat at kabutihan namin ang laging nasa puso mo. For you will never stop doing good to us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hope will never disappoint us because the love of God was poured out in our hearts through the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you to all your people who has just watched, to all your people who shared, and to all your people who's hoping for you. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. God bless you all, guys. At salamat po. At magkita-kita tayo. Yes, Marlon, pag-pray natin. Chanel Banyaga ng DOJ Tayub. Magandang hapon, Chanel. Yun. Jake Lalas, Marlon Alvarez, pag-pray natin, sir. Bukas, ayos na yan, ha? Ayos na ang inyong test. Okay? Ate Edna, Katli Pinlak, Teresa Pamarang, Faloma Grace Akhabal, yun po. Ganon din kay Kathleen, ayan, Chris Official. Pakishare nyo na lang po, Maybelline Kitloy, yan. Bless your life also, Maybelline from Zamboanga. Kuya Luis Salazar, Marlon Alvarez, Ma'am Janela, ano? Ayan. Ganon din kay Cheche Bihag. Yan. Thank you po sa inyong lahat. Pakishare nyo na lang po. It's already 5:14. Baka may magsalita po sa kapagkatapos ko. Pagpalain po kayong lahat. Blessed afternoon to all of you. At kita-kits tayo uli bukas. Sa mga gusto po ng outline, bibigyan ko po kayo. Basta mag-request po kayo sa akin sa messenger ko. Bubot Parago. See you again at pakishare po. God bless you all. Tapat ang Diyos. Pastor name ko now, Shurlin na. Oo, hindi na maybe ha. Yan. Basta dito sa Pangasinan Eagles, Shurlin ka na. God bless you all, guys. Sige po, pagpalain tayo ng Panginoon.